inubos mo na ba yung pagkain mo? Inubos ko na. Ang dami ko nga nakain eh. Itanong mo kay Lisa. Mabuti po kung ganun, para gumaling kayo agad. Wala naman akong sakit eh. Ewan ko ba sa inyo kung bakit hindi niyo ako pinapalabas dito sa ospital? Malapit na po, Aling Lilian. Basta lagi mo lang iinumin ang mga gamot na binibigay ng doktor nyo. Talaga? Pagkatapos nun, makakaalis na ako? Opo. Sila, pinakain mo na ba sila? Baka nagugutom na yung mga bata. Sino po? Sila, mga anak ko, si Maylene at saka si Clarissa. Ang gaganda nila, no? Opo nga po, ang cute eh. Alam mo, Catherine, nung sinabi sa akin ni Finky na inatake raw sa puso si Mama, para ba akong binuhusan ng malamig na tubig? Takot na takot. Bumalik ulit yung alaala ko ng bata ako. Anong ibig mong sabihin? Hindi si Mama yung tunay kong ina. Siya lang yung umaraba sa akin. Napulot niya ako habang nagpapalaboy-laboy ako sa kalsada. Nasaan ang tunay mong mga magulang? Hindi ko alam. Pwedeng buhay pa. Pwedeng patay na rin. Iniwan kasi kami ng nanay eh. Kami ng ate. Babalikan daw niya kami pero hindi na siya bumalik. Kami naman ng ate. Nagkahiwalay kami dahil sa isang malaking trahedya. Hinahanap ko siya ng hinahanap pero hindi ko na rin siya nakita. Clarissa, nandiyan naman si Mamo eh. Kami mga kaibigan mo nandito lang para sa'yo. At meron ka pang nobyo na nagmamahal sa'yo. Alam mo, Catherine, sa sobrang dami ng bagyo na dumarating sa mundo ko ngayon, kayo nilang mga kaibigan ko ang nagpapalakas ng loob ko. Tsaka si Jepoy, siya na lang nagbibigay ng pag-asa sa akin para malampasan ang lahat ng ito. Tumating si Jepoy sa buhay ko nung galit na galit ako sa mundo. Nang ulit ko siyang binastos, tinaboy. Pero di siya umalis. Nandyan lang siya. Namahal ako. Siguro alam mo gagawin ko kung mawawala siya sa akin. Kailangan ko siya sa buhay ko ngayon. Jepoy? Jessica! Tuloy ka, tuloy ka! Wow. Wala kasi sila nanay tsaka si Ninay eh. Nagpunta sa probinsya. Bisita yung tita ko. Ganun ba? Okay lang naman, di ba, kung bumisita ako? Hindi lang naman sina Aling Bebang at saka si Nina yung binibisita ko dito eh. Nandyan ka naman, di ba? Oo naman. Okay lang. Charles? Ma'am. Aalis ka na naman. Parang naman yatang napapadalas. Ma naman nag-i-enjoy lang naman ako eh. And besides, si Marga naman ang kasama ko eh. Para yatang napapadalas ang pagdadate ninyo, iho ha? Bakit hindi na lang kaya dito kayo sa bahay? And, well, you can ask naman Manang Delia to cook whatever dish that you want. And, you can watch DVD anytime. Kasi, ma, mas masaya sa labas eh. Sige na ma, nagmamadali na ako eh. O sige. Teka, iho, kanino na mga ng kotse na yan? Kay Joseph, hiniram ko muna. O sige, basta mag-iingat ka, ha? Sige ma. Okay. Tama na! Ang daya mo, Jepoy. Kulang pa eh. Ba, ba't ikaw? Ang konti na nun sa'yo, no? Tama na. Tama na, Jepoy! Ano ka ba? Ang daya mo, ang haba nakikita ko. Ikaw na eh. Ikaw na, ano ka ba? Oo. Ano siya? Jepoy? Clarissa!
nandiyan ka pala. Halika, join us. Naglalaro kami ng cards eh. Huwag na. Mukha naman pandalawahan lang yung laro nyo eh. Baka maging panggulo pa ako. Hi, tita. Uy! Aba, Marga! What a nice surprise. Akala ko ba lalabas kayo? Never mind. Have a seat. Eh, bakit nandito ka? Wala naman po, tita. Nagbabaka sakali lang nandito si Charles. Yayayain ko lang po sana siya mag-mall. Oh. Well, I see. Wala akong dapat ipagselos kay Jessica. Totoo naman eh. Anong hindi ko dapat ipagselos kay Jessica? Kahit saan ako lumingon, nandun siya. Kung saan ka magpunta, dumarating siya. Sa bawat kilos mo, nakasunod siya. Clarissa, nagpunta dito yung tao. Alam naman pagtabunan ko siya. Malaking utang ng loob ko sa kanya. Sa kanya itong bahay tinitira namin. Anong kapalit ng utang na loob na yan, Jepoy? Galing ako sa ospital ngayon. Pagod na ako. Sa kakaisip ko anong kalagayan ng mamo. Pumunta ako dito para makasama ka. Pero nang dinatnan ko, isa na namang problema. Eh wala namang problema eh. Ginagawa mo lang ng problema. May gusto siya sa'yo, yun ang problema. Wala akong gusto sa kanya. Paano kung sa kakasama mo sa kanya, mahulog ang loob mo sa kanya? Hindi mo mangyayari yun eh. Ikaw ang mahal ko. Hindi ko alam. Ang alam ko lang, hindi tayo dapat magpatuloy ng ganito. Ayokong dumating yung araw na malaman ko hindi ka na pala sa akin. Clarissa, mahal na mahal kita. Pero hanggang kailan? Kung di mo talaga alam ang sagot doon, mabuti pa nga siguro tigilan natin to. Babe? Kung nahihirapan ka sa sitwasyon natin, okay lang sa akin kung... Ayoko na marinig yan. Catherine, kakayanin natin to. Basta't magkasama lang tayong dalawa. Ha? Babe, sana dumating yung araw na wala na humadlang sa pagmamahalan natin, no? Huwag kang mag-alala. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Malapit na dumating ang araw na yan. Naalala ko, grabe, ang gwapo nung intern na nag-aalaga kay Mamu. Oo eh. Naiingit nga ako, sana ako na lang inatake. Ganda, pause na ako dito. Wala pa pala akong kausap. Thank you, Jepoy. Thank you so much for listening. Sorry, Minky. Wala na talaga ako sa mood niyan. Bakit? Hi! Oh, gets ko na kung why. Why the butterfly? Staret! Share ka naman. Nag-away ba kayo ni Jepoy? Bakit? Ano mo sinabi? Yun na nga eh. Hindi nga umiimik, wala nga sinasabi. Tatanong nyo na nga emoji nyo ay ng mga fans. Eh, paano? Nakita ko siya. Kasama si Jessica dito sa apartment. Pagod ako nun eh, galing ako sa ospital. Sumabog ako. Hinamok siya ng hiwalayan. Ganon. Ano ka ba naman, Clarissa? Itong Jessica ang habol ng habol sa jowa mo. Tapos yung jowa mo pinahihirapan mo. Ayoko naman makipaghiwalay sa kanya, Pinky eh. Ang kaso, ang gulo-gulo ng utak ko ngayon. Iniisip ko kung anong kalagayan ng mamo. Iniisip ko rin kung paano ako makakaahon sa kahirapan ko. Tapos dadagdagan pa ng problemang pangarap niyang Jessica na yung kay Jepoy. Naisip ko, mas maganda siguro maghiwalay muna kami para makapag-isip-isip ako.
Ang kinakatakot ko lang, Clarissa, kung kailan nakapag-isip-isip ka na gusto mo na makipagbalikan kay Jeffoy, baka wala na siya. Mukha yatang masaya ang date mo. Yeah, Mom. I had a good time tonight. So tell me, sino ang kadate mo? Di ba sinabi ko sa inyo kanina, si Marga? Really? Well, kung si Marga ang kadate mo, then tell me, who's this? Uy, Clarissa! Doon ka nga sa table 11. Mag-request sa mga customers, no? Ayoko eh. Kasi mga manyak kung nandun siya, ang baba mag-tip. Attitude! Pasensya na po, prinsesa. May bago na palang rules ngayon dito. Pwede ka na palang mamili kung sinong gusto mong i-table, ano? Magpapaalam na ko sana kung pwede akong muna na maaga. Masama loob na yung parang Okay lang. Ganun ba? Sige, magpahinga ka na. Naku, baka mamaya mag-isakit ka niyan. Hinabilin ka pa man din sa akin ng friend kong si Jessica. Huwag daw kitang kababayaan. salamat daw. Kung wala na rin magre-request sa akin, doon na lang sa dressing room. Oh. Aba, hindi kaya ng powers ko yung attitude ng girlish na yan, ha? Bakit ka natatawa? Ha? Paano naman? Tapos na kasi yung honeymoon stage na ni Clarissa sa kani Jeffoy, di ba? Kailangan malaman to ng aking good friend. Good friend mo rin. May call ka na. Ayos. Marga, anong ginagawa mo dito? Bakit mo siya tatanungin ng ganyan? Ikaw ang dapat tanungin. Nandito siya para bisitahin ka. Pero nagkataon, ikaw ang wala dito. Samantalang ang paalam mo sa akin, siya ang kasama mo. So ngayon, Charles, aminin mo sa akin, sinong kasama mo? Huwag kang magsisinungaling. Aminin mo sa akin, sinong kasama mo? Tita, I think I better go. No! May karapatan kang malaman. Bilang girlfriend ni Charles. Sabihin mo sa akin, sino ang kasama mo? Sige, aaminin ko na. Hindi si Marga ang kasama ko kanina. Then sino? May pinapadate sa akin si Joseph. Hindi ko man sinasabi sa inyo, baka sabihin nyo kasi kay Marga eh. Baka pag-awayan lang namin. Pero friendly date lang naman yun eh. Marga, I'm sorry. Now, are you satisfied, Ma'am? Ang magsisinungaling sa akin. Because I have a way of knowing the truth. Excuse me. Clarissa? Jessica, ikaw pala. Oo. Kasi sinabi sa akin ni Gina na masama daw pakiramdam mo. Naalala ko na wala nga pala sila Aling Bebang at saka si Ninay. So, naisipan ko na silipan ka para malaman ko kung okay ka lang. Ayos lang ako. Jeffoy, you don't seem alright.
And mukhang nakakainom ka na. May problema ba? Jepoy, handa akong makinig bilang kaibigan mo. Charles, sorry Gusto mo tulungan kita, napahamak pa kita. Wala yun. Alam mo, kasalanan ko nga eh. Kasi hindi ko nasabi sa inyo kung alibi ko kay Mami. Maga, pasensya ka na. Pati ikaw nadadamay sa komplikado kong love life. Komplikado. So Charles, huwag ka mag-alala. Okay lang sa akin. Ang importante, nagkakasama kayo ni Catherine at masaya ka. Maga, bait mo naman. Ano mo, hindi ko nga alam kung ba't yung ginagawa to para sa akin. Anyway, tawagan mo ako pag nakauwi ka na sa bahay niya. Sige. Bye. Sige na, pasok ka na. Andiyan na naman yung driver ko eh. Ingat ka. Sige. Kung pwede ko lang talaga ipagtapat sa'yo, Charles, kung bakit ko ginagawa ang lahat ng to. Ang kaso, wala rin namang kahihinatnan dahil may mahal ka ng iba. Mahal din kita, Clarissa. Catherine, palagi mo ba mali yung desisyon ko? Ikaw alam eh. Ikaw lang makakasagot siya sa tanong mo. Hindi mo na ba mahal si Jepoy, Clarissa? Kaya nga ako nagkakaganito dahil mahal ko si Jepoy. Eh, naman pala eh. Anong problema? Mahal na mahal ka rin naman ng tao. Si Jessica ba? Oo, siya. Kasi Catherine, alam mo yun, hindi ko maalis sa utak ko na huwag ako magselos. Paano bang hindi ako magsiselos sa babaeng yun? Mayaman siya, maganda, sosyal, nakapag-aral. Lahat ng pinangarap ko sa buhay na maging. Nasa kanyang lahat yun. Pero hindi lahat ng gusto niya nasa kanya, Clarissa. Isipin mo ha. Nasa kanya naman lahat ng bagay na yun. Pero meron siyang isang bagay na gustong-gusto na nasa iyo. Si Jepoy. Paano kung pati ang makuha niya? Hello, Gina? Si Jessica to. Lasing na lasing si Jepoy eh. Tutulog na siya. Gina, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto mo ba talagang mapasaya si Jepoy? Oo naman. Makinig ka sa akin. Oo, huwag kang aalis dyan. Diyan ka magpalipas ng gabi. Hanggang umaga. Gina? Magtiwala ka sa akin. Akong bahala. Pinapangako ko sa'yo. Hindi lalagpas ang linggo na to. Mapapasaya si Jepoy.